DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Huwag niyong pintasan ang pamilya ng taong umabot sa akin! Mahirap nga po sila, pero hindi sila nagsisigawan at nag-aaway. Hindi nga lagi masarap ang kanilang pagkain, pero masaya sila. Yun po ang halip kong pamilya. Hindi lang bagong damit at sapatos ang kailangan ng tulad kong bata. Isang nagmamahalang pamilya ang hanap ko! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Isang nagmamahalang pamilya ang hanap ko. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Marlon, kailangan kitang madala sa ospital. Papa Rami, huwag niyo po ako ibibigay kina Daddy. Ayoko nang tumira sa bahay namin. Ayoko na sa kanila. Pakiusap po. Huwag niyo po ako isasoli sa kanila. Inaapoy ka ng lagnat. Kailangan madala muna kita sa ospital. Mangako muna po kayo na hindi niyo sasabihin kina Mami kung saan ako naroon. Mangako po kayo. Romy? Helen? Natanggap ko yung text mo. Nag-taxi na nga ako papunta dito sa ospital. Kumusta si Marlon? Ayun, tinitignan pa rin ng doktor. Alam mo bang kanina nang makita niya ako, gusto niya akong takbuhan, takasan. Bakit kanya tatakasan? Nagulat siya nang makita niya ako. Nakita ko siyang nanginginig sa isang tabi. Ibig sabihin, naglayas na naman siya? Oo, wala siya sa bahay nila eh. May problema ang batang yon sa kanyang pamilya. Kaya lagi siyang naglalayas. At siguro, hindi na siya bumalik sa Pasay Tap kasi doon ko siya nakita. At inisip niyang hindi ko na siya makikita kung sa monumento siya pupunta.
Taxi ang dala ko kaya buong Maynila na pupuntahan ko. Anong gagawin natin? Ipapaalam ba natin sa mga magulang niyang nangyari? Dadalawang isip ako bago ko pa siya madala dito sa ospital, panay ang pakiusap niya. Huwag ko raw sasabihin sa kanila na nakita ko siya. Paano yan? Magulang din tayo, Romy. Kung nagkataon na anak natin si Marlon, gugustuhin din nating malaman kung anong kalagayan niya. Nangako ako kay Marlon. Sisirain ko bang pangako ko sa kanya? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kukunti na tong smart dishwashing gel. Nakalimutan ni Ma'am Divina na bumili nung mag-grocery siya noong isang araw. Palibhasa, parehong natataranta mag-asawa sa muling paglalaya sa kanilang anak. Kasi naman, hindi na sila natuto. Ayaw na ayaw ni Marlon na nakakakita ng nagsisigawan at nag-aaway. Ang madalas na nangyayari sa mag-asawa, away ng away, sigawan ng sigawan. Sino nga naman ang hindi mawawalan ng gana doon? Sino kaya itong tumatawag? Hello? Hello, Nana Poleng? Kayo ho ba yan? Oo, ako nga. Sino po ito? Ako po yung asawa ng taxi driver na nagsoli ng pera sa amo nyo. At kayo rin ang umampon sa alaga ko, di ba? Opo, kami nga po. Naku, naglayas uli si Marlon. Ilang linggo lang matapos siya makalabas sa ospital, bigla na lang uli nawala ang alaga ko. Ayaw na talaga niyang tumira dito sa kanilang bahay. Naguguluhan talaga siya dahil lagi nag-aaway sina Sir at Ma'am. Kaya nga ho ako tumawag. Kasi nakita ulit ng asawa ko si Marlon. Ha? Pero, ano? May problema ho. Ha? Bakit? Ano problema? Hindi ba maayos ang kalagayan ng aking alaga? Mama, hindi niyo na dapat pinaalam pa sa pamilya ni Marlon na natagpuan ulit ito ni Papa? Jeric, alam ko ang gusto mo. Para sa atin na lang ulit si Marlon. Yun ang gusto mo mangyari, di ba? Kaya nga po 2 beses nang naglayas yung bata Kasi, hindi na nitong gusto kasama ang parents niya. Hindi naman pwedeng maging batang kalye na lang si Marlon hanggang sa magbinatayon. Kawawa naman siya. Aampunin naman natin siya, di ba? Gusto rin namin ng papa mo ganyan ang mangyari. Pero naisip din namin, kawawa naman yung mga magulang ni Marlon. Siguradong hirap na hirap ang kalooban nila. Nag-effort ba silang hanapin si Marlon? Hindi naman, di ba? Sabi nung katulong kanina, natarantad daw yung mga magulang sa paghahanap. Kaya lang sa lawak ng Maynila, paano nga nila agad matatagpuan ng anak nila? Ba't si Papa? Nakita agad niya si Marlon. Taxi driver ang papa mo. Lahat ng sulok ng Maynila nararating nun. Kaya hindi imposibleng makita niya si Marlon kahit hindi niya hinahanap. Nilalayasan sila ng kanilang anak. Ibig sabihin, hindi sila mabuting magulang. Anong malay natin? Baka sa pagkakataong ito, matuto na sila ng leksyon. Salamat naman, magaling ka na, Marlon. Mabuti na lang, naagapan ang naging sakit mo. Kung nauwi ng tuluyan sa dengue, delikado. Papa Romy,
po, nandito si Kuya Jerry. Dinalaw niya ako. May sinabi po siya sa akin. Anong sinabi niya sa'yo? Tinawagan na raw po ni Mama Ellen ng mami daddy ko. Di ba po, nangako kayo sa akin? Kasi, Marlon... Bakit po ganun? Ayoko na pong tumira sa amin. Bakit ipinalam niyo pa sa kanila na nakita niyo ako? Kailangan naroon ka sa poder nila. Ang ganda-ganda pala ng buhay niyo, tapos mas gusto mo pang tumira sa kalye? Sa kalye po. Tahimik pong isip ko. Marlon. Hindi ko sila nakikita nagisigawan at nag-aaway. Sa kalye po, kahit po mag-away ang ibang tao, at least po, hindi ko naman sila ano-ano. Wala akong pakialam. Pero sina Mami at Daddy po, lagi sila nag-aaway. Natatalanta po ako. Kaya ayoko na po sa kanila. Kahit po kuhanin nila ako pag lumabas na ako dito sa ospital, yun pa rin pong gagawin ko. Maglalayas po ulit ako. At hindi na ako pupunta dito sa Manila. Doon na ako pupunta sa malayo. Sa lugar na hindi na nila ako makikita. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Arsenio, bakit pinapunta pa tayo ng taxi driver na yun sa restaurant na ito? Bakit kailangan pa natin makipagkita sa kanya bago tayo dumiretso sa ospital na kinaroroonan ng ating anak? May importante raw muna siya sasabihin sa atin, Divina. Sabik na ako makita si Marlon at makita ang kanyang kalagayan sa inyo. Ma'am, pasensya na ho. Medyo na-late po ako. Ayos lang. Walang problema, Romy. Maupo ka. Salamat ho. Umorder ka muna. Kami, nagkape lang kami ng misis ko. Hindi na po. Tapos na po akong magkape. Gusto mo raw muna kami makausap bago natin puntahan sa ospital si Marlon? Ano bang sasabihin mo? Una po, gusto kong ibalita sa inyo na nasa mabuting kalagayan ng inyong anak. Salamat. Ang hindi po mabuti ay ang kalagayan ng kanyang isip. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nasisiraan ba ng ulo ang anak namin? Nag-rugby ba siya? Nahawakan ba siya ng ibang batang kali? Matinong-matino pong kalagayang mental ni Marlon, sir. Pero ang takbo po ng kanyang isip, yun pong hindi maganda. Nagre-rebelde ho ang inyong anak. Nagre-rebelde? Nagre-rebelde ho siya sa isang pamilyang wala raw magandang pagtitinginan. Mawalang galang na po, pero sabi po niya, natataranta raw po siya kapag nagsisigawan kayo. Pakiramdam daw ho niya ang gulo-gulo. Kaya ang sabi niya, kahit daw kunin niyo siya sa ospital at maiuwi niyo sa bahay, maglalayas daw ulit siya. Ha? Sinabi yun ng anak namin? Opo, sir. At sa muli raw po niyang paglalayas, sisiguraduhin daw niya na hindi na natin siya makikita. Oh, Diyos ko. Kaya, ma'am, sir, nakikusap po ako. Mahal na rin po kasi namin ang anak niyo eh. Ang gusto nga ho ng anak namin, sa amin na lang si Marlon. Nagalit ho siya nang patawagan ko kayo sa misis ko. Dapat daw, hindi na namin sinabi sa inyo na nakita ko ulit to. Kami na lang daw ang mag-aalaga. Total daw naman po, mayaman nga kayo. Pero hindi nyo raw maibigay ang pangangailangan ng bata. Dalhin mo kami sa aming anak, Romy. Please, gusto ko yakapin ang anak ko. Sasabihin namin sa kanya, kaya namin magbago.
Kuya Jeric, ba't ganun si Mama Helen, si Papa Romy? Kung aalis ako sa kalye, gusto ko sa inyo ako titira. Ayoko na umuwi sa amin. Gusto namin na sa amin ka na tumira, Marlon. Kasi mahal ka na namin. Lalo na ako. Kapatid na ang turing ko sa'yo. Nakita mo naman kung paano ka namin tratuhin, di ba? Kaya ayoko na sa amin. Kayo na ang pamilyang gusto ko. Kasi masaya sa bahay niyo. Wala nag-aaway sa bahay niyo. Sa bahay namin laging may nagsisigawan. Ayoko lang ganun. Marlon, tama na, huwag ka nang umiyak. Pahirin mo na yung luha mo. Narito na ang mami at daddy mo. Marlon? Marlon? Anak ko. Marlon, alam na namin ang dahilan kung bakit mas gusto mo pang maging batang kalye. Patawarin mo kami, anak. Magbabago na kami ng mami mo. Oo nga, anak. Nag-usap na kami ng daddy mo. Pag-uwi mo sa bahay, ibang mga magulang na kami. Ititigil ko na ang pagsusugal ko. Magiging tunay na nanay na ako sa iyo. Sinasabi niyo lang yan para sumama ako sa inyo. Maniwala ka sa amin, anak. Maniwala ka. Mula ngayon, sisikapin namin ng daddy mo na magkaroon din ng masayang pamilya. Yung katulad ng pamilya ng Mama Helen mo at Papa Romy mo. Totoo ang sinasabi ng mami mo, anak. Bago kami pumunta dito sa ospital, nag-uusap kami ng seryoso. Nangako sila sa akin, Marlon. Paniwalaan mong mami at daddy mo. Totoo kaya? Baka naman hindi. Kung gusto mo, gumawa tayo ng kasunduan. Kapag hindi kami tumupad ng mami mo, kusa ka namin ibibigay kina Romy at Helen para sila na ang maging pamilya mo. Ganun naman pala, Marlon eh. Sige na, umayag ka na. Gusto na rin kitang kapatid, Kuya Jeric. Paano yun? Hindi na tayo magkikita. Hindi, dadalawin ka namin. Oo nga naman, Marlon. Pwede ka naming dalawin. Ang gusto namin, mapabuti ang kalagayan mo. Delikado sa lansangan. Kita mo nga, nagkasakit ka at munti ka nang mamatay. Marlon, anak. Sige na. Sumama ka na sa amin, ha? Nangako naman sila na dadalawin ka. Kaya makikita mo pa rin sila. Sige po. Maniniwala po ako sa pangako niyo. Salamat, anak. Salamat. Salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa amin ng daddy mo para maipakitang kaya naming magbago. At sa gagawin naming pagbabago, sama-sama na tayong makatatanaw ng isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinadugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang isang nagmamahalang pamilya ang hanap ko. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa.
Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Olive Madrideos, Rosana Villegas, Susan Robles, Chester Jansinian, Phil Cruz, Dante Castro, at si Vilma Borromeo sa papel na Marlon. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butiat. Sa musika ni Buboy Sanoga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahagdan ng isa na namang bago at naibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.